So hello, dito na naman tayo sa ating panibagong update ng Kinben Book 4. Medyo malakas ang ulan dito ngayon sa amin, kaya baka marinig sa background yung buhos ng ulan. Tinututo ko naman yung bibig ko sa microphone. Pero bago yun, magsha-shoutout muna tayo sa mga nag-comment noong nakaraang update. Shoutout kay Dennis Sol, Donna Olimpo, Antonio Victor Dumalaos, Ronald Esok, Erwin Abong, Emilia Manzano, Sweetenia Magbanwa, Jose Tampoco, William Martinez, Ralph Alpay, Juan Tubali, Saif Lau, Aizen, Carol Abiuan, Jeffer Dular, Rex Oybar, Ram Chris Mitante, Justin Bulan, Catherine Sabado, at kay Chard Gale Bobis. Maraming salamat sa pagko-comment sa ating chapters. Sa mga gustong ma-shoutout naman sa sunod na update natin ay mag-comment lang kayo sa update natin ito. Salamat. Sa unang taon ng OMPL ay makikitang handang-handa na nga ang team ni Gerald Valdez sa una nilang laban kontra sa Calapan City. Makikita nga sa mga mata ni Valdez ang kagalakan na mapasama sa Mansalay team, at ganito rin ang mga kasamahan niya. Pinangungunahan nga sila ng kanilang coach na umuwi pa ng Mindoro para lang sa kanila. Tandaan ninyo ang ating mga napag-usapan. Stick lang tayo sa strategy natin. Sabi nga ng matandang coach nila noon na isa raw dating manlalaro ng basketball dito sa probinsya. Kasama na nga rin ni Gerald noon si Remiel, at lahat silang magkakaibigan ay kasama sa starting 5 ng team. Isa nga rin sila sa koponan na may mga batang manlalaro dahil sila noon ay nasa kolehiyo pa lamang. Excited nga silang labanan ang sinasabing powerhouse team na Calapan na pinangungunahan ni Mover Flores. Ngunit isang masakit na pagkatalo agad ang nakamit nila nang tambakan sila ng 30 points ng mga iyon. Hindi lang iyon, nakagawa pa nga sila ng 6-game losing streak, at naging dahilan ito upang mabawasan ang kumpiyansa ng ilan sa kanila. Pero sa kabila nito ay malaki pa rin naman ang tiwala ni Gerald na magiging maayos din ang kanilang laro. Nagsisimula pa lamang daw at kumukuha pa sila ng experience. 3-12 ang naging record nila sa unang taon nila sa liga, at sa huling game nga nila bago ito magsimula ay iniwanan na lang sila ng kanilang coach matapos itong makuha ang kanyang bayad. Sa totoo lang, kalagitnaan pa lang ng liga ay wala na akong makitang potensyal sa inyo. Oo Gerald, magaling ka, pero wala pa kayo sa kalingkingan ng mga teams sa norte. Sabi pa nga ng coach na iyon kay Valdez nang subukan niya itong kausapin. Mga may hina kayo sa totoo lang, at wala akong may isip na paraan para mapasama man lang kayo sa top 4. Sa sumunod na taon ay 5-10 ang nakuha nilang record. Sa sumunod na taon ay 2-13 na isa sa pinakapangit ng taon dahil ang ilan sa mga kakampi ni Gerald sa team ay umayaw na rin dahil nakakahiya na raw matalo. Taon-taon din silang nagpapalit ng coach at wala ni isa sa mga ito ang nagiging totoo sa kanila. Lahat ng mga nakukuha nila ay akala nila ay maayos sa simula, hanggang sa malalaman na lang nila na bayad lang pala ang habol ng mga ito. Ngayong taon nga ay plano na sana ni Gerald na siya na lang ang mag-coach para sa kanila. Pero bigla namang dumating ang girlfriend ni Ricky Mendez na nagsuggest na maging coach nila. Oo, wala siyang tiwala rito noong una, at inakala rin niya na wala itong alam sa basketball. Isa pa, kaidarin lang din niya ito, kaya paano raw nito sila mapapasunod? Naisip nga rin niya na baka kaya lang ito gagawin nito ay dahil kay Mendez, para mabantayan lalo pat malayo ito sa Calapan. Good job team, magaling ang ginawa ninyong teamwork, keep up, sabi nga ni Andrea nang magdatingan sa bench ang kanyang mga players. Agad nga ring pinag-aabutan ni Ricky ang 5 mga players sa dumating ng tubig na may inom, at dito na nga mababaka sa mukha ni Valdez ang kaseryosohan. Ibahin mo ako Gerald Valdez sa mga naging coach ninyo noon. Maybe I am too young for this, but bukod sa gusto kong maging maayos ang team ni Ricky, ay gusto ko ring malaman if I can make this team great. Basketball runs into my veins. Besides, if ayaw ninyo sa akin, it's up to you and your friends to accept me or not. And nasa inyo rin ang ikagagaling ng team na ito. If hindi ka maniniwala sa kakayahan mo, so wala akong magagawa kundi ibigay kay Ricky ang mga play na gusto ko.
Kasi in the end, manalo man kami o matalo sa isang game, alam kong magiging masaya kaming dalawa. Dahil masayang maglaro ng basketball. Sabi nga ni Gerald sa kanyang sarili, naririnig din niya ito sa kanyang kapatid na si Andrew noon. At ganito na rin ang sinabi sa kanya nitong mga nakaraan. Magmula raw nang makilala nito si Sir Mendez, ay bumalik sa kapatid niya ang pakiramdam na naramdaman daw nito noon. Mula naman sa bench ng Puerto Galera, ay makikita ang seryosong tingin ni Henrik kay Jules Landicho na tawang-tawa na lang dahil sa nangyari. Inuuna mo kasi ang yabang. Sabi nga ni Ramirez na makikitang nagpupunas na ng pawis at nag-aayos ng uniforme. Okay lang yan, hindi naman tayo matatalo. Hindi ba, Henrik? May pagngising winika naman ni Landicho sa kanyang kaharap na pasimple siyang inilingan. Ang inis na aura ni Ramirez ay sandaling nagbago at napalitan ng marahang pagngiti. Maglalaro na uli ako, kaya ayusin mo ang paglalaro mo kung gusto mo talagang makilala sa ligang ito. Hindi bilang isang mayabang na player, kundi bilang magaling na backup ko. Lols, anong backup? Makikilala ako bilang Jules Landicho. Lamang ka lang sa akin ng kaunti pagdating sa paglaro, pero kung magseseryoso ako ay baka magulat ka. Sambit pa nga ni Jules, at si Jeric naman ay napailing na lang dahil mukhang magyayabangan lang daw yata ang dalawang ito rito sa bench. Bigla nga niyang naalala kung ano nga ba ang ginagawa ni Henrik sa nakalipas sa taon nila sa liga bilang kanilang coach. Wala. Lahat sila ay nananalo dahil sa talento, dahil sa galing nila sa kanilang paglalaro. Walang makatapat sa kanila. Kung may makatapat man, ay mas nananaig pa rin sila dahil lahat sila ay magagaling, lalo na nga si Henrik Ramirez na walang kinatatakutang ace players ng kalaban. Sumilbato na nga muli ang referee at ang mga manonood ay napaseryoso nang muling pumasok sa loob si Ramirez. Dito na nga muling kumawala ang malakas sa cheer ng crowd para sa kanya. Ramirez, Ramirez, Ramirez. Bulalas ng marami at sina Andrea naman ay napaseryoso dahil doon. Si Ricky nga at Gerald ay napatingin sa kanilang coach dahil din doon. Hindi ka muna maglalaro, Ricky. Kaya ng lineup natin na mapagsabayan sa kanila. Sabi nga ni Andrea na napatingin sa team captain ng kanyang team na si Valdez na tumayo na nga mula sa pagkakaupo. Makikita na nga rin ang pagtayo ni Andrew na napakuyong pa ng kamao matapos huminga ng malalim. Napatingin naman si Dwayne sa mga players ng Sea Lions at medyo nakaramdam siya ng excitement dahil malalakas nga talagang manlalaro ang mga ito. Pero may isang bagay siyang hindi maramdaman kapag kaharap niya mga ito. Hindi niya maramdaman ang presensyang katulad ng ginawa sa kanya ng Sir Mendez niya noong kalaban niya ito noon. Arjon, Marcus, magtiwala kayo sa kakayahan ninyo. Kung hindi ninyo kaya ang mga katapat ninyo, ay huwag ninyong ipilit. Okay lang matalo, but ang hindi okay ay ang wala kayong gagawin para manalo. May ngiting wika ni Andrea na ikinatulala naman ni na Andrew, Terence at Dwayne. Ang ganda ni coach, sabi nga sa isip ni Salome at Francisco. Si Alcoba naman ay napatapik sa dibdib niya at napahanda lalo. Isang malakas na sigaw pa nga ang ginawa ni na Gerald sa pagpasok nila sa loob ng court at si Henrik nga ay napatingin sa bench ng kalaban nang may ngiti habang pinagmamasan si Mendez. Hindi ka pa rin papasok? Sige, panoorin mo kung paano namin imamasaker ang kupunan mo. Tama si Jeric. Ngayon nga lang ako nagkaroon ng kalaban na mas maliit pa sa akin na magaling. Nasanay akong mas motivated na matalo ang mga mas malaki sa akin. Kaya sa pagpasok mo sa laro ay hindi ka na makakaulit pa, Mendez. Wika pa nga sa sarili ni Ramirez na mabilis sinambot ang bolang ipinasa kanya ni Dalisay. Napangiti nga rin siya nang si Salome ang tumapat sa kanya. Masyado ka pang bata para masabayan ako. Mahina niyang sambit at sa pagkaliwa ng depensa ni Andrew ay siya naman pagkanan niya. Isang mabilis na crossover kaagad ang kanyang nagawa sa kanyang defender. Makikita nga rin na mabilis sa pagtakas si Landicho mula kay Alcoba matapos niyang sandalan ito. Watch seriously. Ipapakita na ng Sea Lions kung bakit sila ang defending champion. Sambit nga ni Mover sa kanyang mga players. Dito na nga makikita ang aggressiveness ng galaw ni na Ramirez, Perez, Landicho at Ibanez. Isa pa,
Mukhang ito na rin ang game face ni Henrik na kanina ko pang hindi nakikita. Sabi pa nga sa isip ni Mover at makikita nga ang pag-atake ni Ramirez matapos ang crossover niya mula kay Salome. Ang bilis ng pagtakbo ni Henrik habang pinapatalbog ang bola at sa pagdating niya sa may basket ay kaagad nga humarang sa kanya si Punsalan nang inisian lang niya at binangga. Sinamahan pa niya ng marahang paglayo ang pagbangga niya at doon na nga siya tumalon palayo habang nakatingin sa basket. Pinakawalan nga niya ang bola at mula naman sa likuran ay napangiti pa siya nang bumigla ng block si Valdez. Ngunit mabilis ang release ng mga kamay niya sa bola kung kaya't agad itong dumiretso sa basket. Dumagundong na nga muli ang venue dahil doon at makikita nga ang pattern sa paglayo ni Ramirez habang nakangiti kay Valdez. Sayang, sambit nga niya at makikita naman ang mabilis sa paggalaw ng mga players ng Mansalay. Pagkakuha nga ni Salome sa bola ay agad siyang napaseryoso nang sa kanyang pagharap ay nandoon na si Ramirez. Relax lang Andrew, sabi nga ni Salome sa sarili at imbis na iwasan ng papalapit na kalaban ay bumigla siya ng abante. Sinamahan niya ito ng biglaang pag-sidestep na ikinangiti ni Ramirez. Mukhang may improvement ka ngayon Andrew Salome. Mahina namang wika ni Ramirez na mabilis sumabay sa kanyang katapat. Mabilis namang sinambot ni Gerald ang bola sa paglampas ni Andrew sa gitna. Ito ay bilang pag-iingat mula sa posibleng steal na gawin ni Ramirez. Ayos ka na rin mag-isip ha. Sambit pa nga ni Ramirez kay Salome na kaagad namang tumakbo palayo mula sa kanya. Mabilis namang napaseryoso si Perez at Valdez. Naririnig nga rin ang naglalabang cheer para sa magkabilang koponan ng mga oras na iyon. Wala ngang ano-ano'y, bumigla ng sugod si Gerald gamit ang kanyang bilis at lakas. Mabilis namang napatras si John Ray at nabigla na lang siya nang bumigla rin ng atras si Valdez at tumalon sa ere. Isang step back jumper ang ginawa ni Valdez at kumalampag ang cheer ng mga taga-Mansalay nang pumasok ang 2-point shot na iyon. Depensa agad. Bulalas naman kaagad ni Valdez matapos ang kanyang pagpuntos na iyon. Makikita nga sa Alcoba na mabilis na hinabol si Ibanez na sumalisin ang takbo papunta sa side ng Sea Lions. Si Dalisay nga ay mabilis na ibinato ang bola roon at dito na nga makikita ang mabilis sa pagtakbo ng mga manlalaro papunta sa side ng Tortugalera. Makikita nga roon ang bilis ni Perez at Ramirez at lalo na ni Ibanez na nakuha nga ang bola dahil hamak na mas matangkad siya sa humahabol sa kanyang si Alcoba. Isang seryosong tingin naman ang makikita kay Alcoba nang lampasan niya si Ibanez. Pinapakita niyang hindi siya natatakot dito. Kaso, isang mabilis sa pasak pakaliwa ang ginawa ni Carlo. Papunta ito kay Perez na naging dahilan upang mapatingin dito ang kanyang bantay. Ngumiti nga kaagad si Ibanez sa pagkakat ni Alcoba at doon na nga niya ito nilampasan. Makikita naman sa likuran niya si Valdez na mabilis na sinundot ang bola mula sa kanyang mga kamay. Hindi kami magpapatalo sa mga ito, sigaw nga ni Gerald sa sarili at nang ang bola ay dumiretso ay itinodo pa nga niya ang kanyang paghabol at tinalo ng bola na kinaseryoso ng mga players ng Sea Lions. Gerald Valdez, bulalas naman ni Ramirez at makikita ngang nahampas ito ang bola at tumama sa binti ni Ibanez. Malakas ang pagtamang iyon at nang mapadiretso sa labas ng court si Gerald ay siya ring paglabas ng bola. Napahinto na nga lang si Ibanez nang mapatingin kay Gerald na napahingal at ngiti sa kanya nang magawa nitong sirain ang kanyang gagawin. Kung ipinas lang daw niya sana kay Perez ang bola ay baka nakapuntos pa sila. Nice play Kuya Gerald, sigaw naman ni Andrew na napatakbo agad sa kanyang kuya. Si Dwayne naman na hinihingal ay napatingin din sa kanilang team captain at hindi niya maiwasang matuwa dahil sa hustle play na ginawa nito. Dito na nga rin nag-cheer ang mga nasa bench nila na sinabayan din ng mga taga Mansalay na nanonood. Nabawi nga ng Mansalay ang possession at hindi naman basta-basta papalampasin ni Ramirez ang pangyayaring ito. Sa pagpunta nga ng bola sa mga kamay ni Salome ay isang sorpresang steal mula sa kanya ang kanyang ginawa rito. Huwag kayong magpakakampante na makakasabay kayo sa amin. Sambit nga ni Ramirez na muling nabawi ang bola at dito na nga napaseryoso si Andrew na kagad na hinarangan ito para bantayan.
Subalit tumalbog na lang ang bola na dumaan sa pagitan ng kanyang mga binti nang ipasa ito ni Henrik sa paparting na si Ibanez. Pagkasambot ni Carlo rito ay isang marahang paggalaw ng pakaliwa ang kanyang ginawa habang nakatalikod sa bantay niyang si Alcoba. Kaso nang sumabay rito si Dwayne ay isang mabilis sa paghakbang palayo at pagtalon paharap sa basket ang ginawa ni Ibanez. Isang magandang jump shot ang kanyang pinakawalan at doon na nga muli nagwala ang mga manonood na sumusuporta sa kanila dahil sa pagpasok ng bola sa basket. Nice Carlo! Sambit naman kagad ni Henrik na inapiran kagad ang kakampi niyang iyon dahil sa magandang execution ng simpleng play na iyon. Bumalik na nga ang bola sa mansalay at agad niyang hiningi ito ni Valdez. Dito nga ay mabilis niyang itinawid ito papunta sa kanilang side. Makikita nga ang mabilis sa paghahanap ng mga kasamahan niya na mapwepestuhan at sa paglapit naman ni Punsalan para bigyan siya ng screen ay doon na nga siya mabilis na umatake. Nagkaroon ng switching at agad nga niyang ginamitan ng bilis si Dalisay. Napaseryoso nga rin siya nang sumabay sa kanya si Ibanez at dito nga ay isang bounce pass papunta kay Balbuena ang pinakawalan niya. Si Ibanez naman ay mabilis na gumalaw para bumalik dito. Kaso nakatalo na ang playerang Mansalay nang magpakawala ito ng jump shot mula sa kaliwa ng basket. Pero umalingaw-ngaw na nga lang ang malakas na tunog ng nahampas na bola at napatayo na nga lang ang mga manonood dahil sa pangyayaring iyon na kinabigla naman ng mga players ng Mansalay. Isang malinis na block nga mula kay Landicho ang kanilang nasaksihan. At dito rin makikita ang mabilis na pag-rebound ni Ibanez na habang nasa ere pa ay agad nga niyang ibinato ang bola papunta sa tumatakbo na nilang mga kampi sa side nila. Naroon na nga sina Perez at Ramirez na mabilis na hinabol ni Andrew Salome ng mag-isa. Gumuhit nga ang bola sa court at napangiti na lang si Henrik nang masambot niya ito. Saksihan ninyo ang lakas namin, sabi niya sa sarili, at nang makita niyang nakakahabol na si Salome ay doon na nga niya ibinato ang bola papunta kay Perez. Ang mga manonood ay bigla na lang napatayo mula sa kanilang kinauupuan nang tumalo na si John Ray. At habang nasa ere ang bola ay buong lakas na sinambot ito iyon at inilagay sa basket sa pamamagitan ng isang dunk. Kahit pa maglaro kami des ay hindi na maulit ang nangyari kanina kasi ito na ang totoong Henrik Ramirez na dapat ay kanina mo pang nakalaban. Sabi ni Ramirez sa sarili na marahang pang binunggo si Salome sa pagdiretso niya kay Perez. Naging critical para sa Mansalay team ang mga nangyayari at sa huling minuto nga ng second quarter ay nakagawa na nga ng 13 na kalamangan ang Puerto Galera Sea Lions. Ito ay kahit pa naglaro ng muli si Ricky Mendez matapos ang dunk na ginawa ni Perez mula sa assist ni Ramirez. Ang lakas ng mga kalaban namin, sabi na nga lang ni Andres sa kanyang sarili at nasaksihan na naman niya ang pagmintis ni Mendez nang sabayan siya ni Ramirez at Ibanez nang sumubok itong magpakawala ng jump shot. Hindi ito maganda. Hindi ko magawa ng tama ang jump shot ko dahil masyadong aggressive ang double team defense nila sa akin, sabi na nga lang ni Ricky sa sarili. Ngayon nga niya naramdaman ang lakas ng kalaban na hindi niya nakita noong unang quarter. Natapos na nga lang ang first half sa score na 62-47. Dinumina na nga ng Sea Lions ang laban nang magkaroon na ng balance scoring ang mga players ito sa pamamagitan ng playmaking ability ni Ramirez. Ito ay dahil na rin sa hindi siya nakikipagkompetensya kay Mendez sa pagpasok nitong muli. Nag-focus na nga lang si Henrik Ramirez sa pinakang main goal nila at ito ay ang manalo sa labang ito. To be continued. Like, share, and subscribe na po sa ating channel, YouTube channel, at sana po mapabot natin sa 700 subscriber ang ating channel bago mag-end of year. Tapos sa mga interesado mag-avail ng advanced chapters ng Book 4, mag-PM lang po kayo sa FB page na naka-flash sa ating screen. Maraming pong salamat. Ang Book 4 po ay completed na sa advanced chapters. Ito po ay sa mga interesado lang. Salamat muli at happy weekend.